O, punta tayo dito sa reply. Punta tayo dito sa reply ni Secretary Cabral, mga kababayan. By the way, magandang araw po kay Angelica. Magandang umaga po kay Angelica Flores. Nag-comment dito sa ating live stream. Ano po masasabi niyo dito, ma'am? Sabi niya, si Lixon, hindi yan dapat maging Blue Ribbon kasi hindi siya abogado. Sabi ako dyan, mga kababayan. Okay? Pero of course, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt, mga kababayan, si Ping. Tingnan natin yung takbo. Okay? Tingnan natin kasi nasa si Ping ngayon, mga kababayan. Under test siya ngayon. Kasi maganda na yung takbo ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, may mga pangalan ng lumabas, may kontraktor na kumanta na, isang kontraktor pa lang yan, mayroon pang marami pang kontraktor na iimbitahan na posibleng kakanta rin. So ngayon, titignan natin si Ping. Kasi nung nanood ako kahapon sa kanyang speech, sa kanyang privilege speech, nakafocus siya doon sa mga DPWH engineers at contractors lang. Mukhang nawawala na yung mga mas malalaking kinita dito. Hindi ko sinabing wag tirahin yung mga kumita rin na DPWH secretaries, empleyado, engineers at contractors. Kasi maliit lang yung kita nila eh. Diba? Maliit lang yung parte nila. Hindi ko sinabing wag. Kulin pa rin. Pero unahin yung mas malalaki. Kaya nga nagduda ako dito sa pagpalit ng liderato sa Senate, mga kababayan, no, Ma'am Angelica. Kasi ito, kaya again, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt si Ping, mga kababayan. Obserbahan natin kung anong magiging takbo dito sa kanyang pangungunahang investigasyon, mga kababayan. Kasi kung ibang direksyon nito, kung sasang-ayon ito sa direksyon ng Congress, ibang usapan na yan. Halatang halata na. Di ba? Alam naman natin na Duterte yung target ng iba, nung kabila, di ba? Basta, tayo dito sa reply ni Yusek, ang dami ng impormasyon natin nakuha. 2 messages lang ito. Hi sir, good AM pa lang. Congratulations po. Thank you pa lang yung reply ni Tito Sen. Ang dami na nating nakuhang impormasyon dito, di ba? Yung endearment pa lang, ang hirap ngayon. Kahit nga sa co-workers mga kababayan, mag-share ma'am pa nga yung iba. Magkakaroon ka lang ng endearment, most likely, probably, aabot ka ng 6 months na magkakilala kayo, Diyan sa kumpanyang pinagtatrabahoan nyo, 6 months na everyday may contact kayo. Diba? O yung iba, bago magkatawagan ng endearment, magkakaroon ng endearment, mga 1 year pa, diba? Yan ba dyan, pero ito ating Yusek Di ba? Naka-ate hindi ko alam po ate or anong ibig sabihin yan. Pero again, pwede naman talaga Ma'am Yusek, di ba? Pero instead ginamit niya ating Yusek. Pero punta tayo dito sa reply ni Undersecretary Cathy Cabral, mga kababayan. Kung titignan natin kung meron nga ba ditong issue. Okay? Kung meron din, dapat panagutin ito. Okay? Pero again, yung exchange of messages dito, mga kababayan, nakikita natin hindi ito first time na mag-usap. Hindi ito first time na magkakaroon ng text messages. Kaya nga gusto ko makita yung date Ito, sir, baka po may priority po kayo. 500 for now. Naku, first statement pala, mga kababayan. Halatang halata na. Kasi wala naman siyang minention kung anong ibig sabihin. Pero, alam ng nakatanggap ng message kung anong ibig sabihin niya. Diba? Wala naman siya sinabi. Kasi kung ako ang mag-message nito, or tayo, ordinary Pilipino, na hindi close doon sa tao, walang previous transaction dito kay Tito Sen. Tapos, kung gusto mo talagang magbigay ng halimbawa, mag-inform ka sa kanya na, may available na posibleng project dito, sir. Baka mayroon project ka. O sasabihin mo, sir, sir, Tito Sen, nag-ano po kami ngayon ng mga projects ng DPWH at may bakante po na 500, hindi ko alam kung million, billions ito, mga kababayan, Sabihin natin 500 million po na
posibleng available na budget or bakante na budget. Di ba? So, baka may priority kayo na projects, pwede po nating ilagay. Pero dito, nakaintindihan na first statement pa lang mga kababayan, sir, baka po may priority po kayo 500 for now. Di, may intindihan na. Nakaintindihan na yung dalawa mga kababayan, first statement pa lang. Ito, lalo't lalo na dito sa pangalawang statement. Para ma-vet ko po for redundancy, overlap, prior funding, correct location and alignment to national priorities, and consistency with menu for local projects po. So, comment kayo dyan mga kababayan. Sa tingin nyo ba mayroong issue dito sa message ni Cathy Cabral? Ako honestly mga kababayan, aside doon sa pag-text niya kay Tito Sen, dito sa message niya, wala na akong ibang nakikitang issue dito. In fact, gusto pa nga niyang i-maximize yung budget ng DPWH. Kasi mga kababayan, halimbawa, excess ito 500 for now, sabi niya. Ito assuming excess 500 million ha. Kung hindi mo yan gagamitin, nag-deprive yung DPWH ng 500 million worth of service para sa taong bayan. So kaya dapat talagang gamitin yan. So itong aksyon niya na naghahanap siya, nagtatanong siya dito kay Tito Sen, na baka may priority ka na proyekto, para ma-vet ko po for redundancy, overlap, prior funding, correct location, and alignment to national priorities. I-vet pa niya, di ba? I-align pa niya for national priorities. Kasi kung hindi, yung proyekto ni Tito Sen hindi align doon sa national priorities, then most likely inform niya, sir, hindi pala ito. Baka meron kang iba. Ma-check natin. Tapos may kasunod. I can send the menu po if local projects to double check that no request tamang location or at least may alignment study naman. Again, tanong natin, comment nyo dyan. Sa message na binasa natin, may issue ba doon sa message ni Cathy Cabral, mga kababayan? Ito. Magandang araw kay Manny Santos at kay Butchikik. Parang si ito. Sino ba yung kumakanta dyan? Sabi niya, boss, di napansin mo din yung pag-excuse ni Riza dahil naglabad na ng pangalan. Obvious, di ba, nataranta na at yung araw na yon pinalitan na si Cheese. At after si Marcoleta, yan klarong-klaro. Kasi mga kababayan, yung tatlo doon sa apat na nag-push na palitan, tatlo doon sa nag-push na palitan si Sene Cheese, may mga hidden agenda yon. Of course, Riza Ontiveros, alam na naman natin, of course. May plano yan sa 2028. Si Ping, kaalyado ni PBBM, unfortunately, ngayon, last election. Lalong-lalo na si Legarda. Kasi yung pangalan ni Legarda, mga kababayan, lumabas na doon sa kaso ni Engineer Calalo, yung pinahuli ng anak ni Legarda na si Congressman Leviste. Kasi raw, may usapan sila na kasali si Loren Legarda, mga kababayan. Di ba? Tingnan mo, yung anak nagpahuli sa engineer, tapos kausap pala nila nung December. Kalain nyo yan? Kausap ni Legarda, kasama si Congressman Leviste, si Congressman Jojo Ang, na isa ring kontraktor, na tapos may paminsahe pa si Loren Legarda na, take care of my projects in Batangas. Diba? Di lumabas. Lumabas. Kaya, yung sila, nag-push kagad. Klarong-klaro, something fishy talaga, sabi ni Butchikik. Magandang araw din kay Russian Yan Licarte. Nanood dito sa atin kahapon At tapos magandang araw din po kay Richie Bernardio. Ito rin. I think nanood rin ito sa atin dati. Ito, punta again. Comment kayo dyan mga kababayan. Ito, yung statement, yung mensahe. Sa tingin nyo ba may issue dyan? Again, aside dito sa pag-text or pag-chat ni Yusek Cabral, mga kababayan, kay Tito Sen,
ano pang ibang issue dito? Ha? Kasi proud si Ping, mga kababayan, kasi daw may resibo na pinakita siya na para masama ko po sa NEP, sir. In fact, mga kababayan, honestly, wala akong nakikitang issue dito. Kasi itong ipapasok niya sa NEP, again ha, bago niya ipasok ito sa NEP, nakalagay naman, i-vet niya for redundancy, overlap, prior funding, correct location, at iba pa, national priorities and consistency, at iba pa. Kasi pagpasok niyan sa NEP, submit sa DBM, i-evaluate pa rin yan, mga kababayan. Diba? Again, ang lumalabas dito na si Jose Cabral, ito nga lang yung lumalabas, si Jose Cabral naghahanap ng mga lawmakers na mag-insert ng proyekto kasi sinasabi niya dito mayroong excess na 500. Again, honestly, nakikita ko itong issue na ito kay Cabral, hindi ito gaano kanyan kalala o kalaki, mga kababayan. Ang lumalabas dito na issue, totoong issue dito, mga kababayan, ay yung mga hindi natin nakikita. Yung exchange of messages, mga kababayan, ang laman ng mensahe dito. Unang-una, walang oras, walang araw. May oras, walang araw. Diba? At halatang halata, mga kababayan, na hindi lang ito unang beses na nagkakaroon ng ganitong exchange of messages, na ganito yung klaseng laman, mga kababayan. At hindi lang, most likely ngayon, ito nag-offer si Jose Cabral kay Tito Sen, Senator Soto, mga kababayan. And most likely, hindi lang si Tito Soto ang inoferan dito, mga kababayan. Oh, yan yung klarong-klaro dito. Ha? So, unfortunately, yan yung lumalabas dito, mga kababayan. So, ngayon, bago natin tapusin, mga kababayan, ha? Comment nyo dyan kung anong masasabi ninyo. Imagine ninyo, siniraan ni Ping si Jose Cabral. Ay, hindi ko sinasabing wala itong kasalanan, hindi ito tumanggap. In fact, hindi ako naniniwala talaga, hindi ito tumanggap, mga kababayan. Sabi ko nga, lahat dyan sa DPWH, tumanggap yan, pati si Bunuan, di ba? Dati pa. Kung sumubaybay talaga kayo dito sa ating channel, sinabi ko niya, si Bunuan, tumanggap yan. Kaya nga pinaresign bago mag-umpisa yung hearing para hindi makapagsalita, para makapag-excuse. Para pag si Vince Dizon ang tanongin, sasabihin naman, time yan ni Bunuan, hindi ko yan masagot. Kasi ang ending yan, papunta talaga yan kay PBBM, mga kababayan. Ito ngayon, kaya pala, agad-agad, inalitan si Chis Escudero, mga kababayan. Kasi mayroong mga taong natatakot, lalo na yung mga senador, mga kababayan, na mayroon na palang kalakarang nangyayaring ganito. Again, sa tingin nyo ba, si Tito Sen lang nakatanggap ng mensahe na ganito, mga kababayan? Most likely, mayroong mga congressman, mayroong ibang senador. Ang problema lang ngayon, mga kababayan, laglag nga dito talaga si Tito Sen kasi si Tito Sen lang ang naglabas ng ganitong klaseng impormasyon, mga kababayan, na kung saan iisipin ngayon ng mga tao na itong si Jose Cabral ay si Tito Sen lang ang kausap at wala nang ibang mambabatas. So sila lang yung dalawang may halimbawa exchange. So iisipin nyo ng taong bayan na lahat ng mga insertions ni Jose Cabral ay galing kay Tito Sen. Di ba? Naglabas ka Pati hikayat mo yung ibang congressman, ibang senator na maglabas din na ng kanilang mensahe na ganito na galing kay Jose Cabral para malaman talaga natin. Ngayon, wala silang lusot dito, mga kababayan. Kung hindi maglabas yung iba ng mensahe ng ganito, lag si Tito Sen. Kung maglabas yung iba, nilaglag lahat. Laglag lahat. Kasi,
maintindihan natin, malalaman, makukumpirma natin na ganito ay nagiging normal na kalakaran sa mga mambabatas. Sabi ko nga, pag mapangalanan din ng lahat ng mga senador at congressman. Ang problema, sabi ni Magalong, wala siyang nalalaman ng mga senador. Sabi ni Ping, wala ring mga senador. So ngayon, lumabas maraming congressman. Nako, mga kababayan. Bunuan pa, walang alam. Ano kami? Tama naman si Manny Santos eh. Tama ka naman si Manny Santos. Agree ako dyan. Hindi tayo pinanganak kahapon, mga kababayan. Tagal na niyang kalakaran na yan, mga kababayan. Well, anyway, so medyo mahaba na yung video natin, mga kababayan. So dito na lang po muna tayo. Again, live tayo sa YouTube channel natin. And maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga nag-comments, no? Ito, Angelica Flores, Manny Santos, Botchikik, Russian Licarte. Sino pa? Hindi ko na ito na mga na-mention natin. Richie Bernardio. Magandang araw po sa inyo lahat. So again, magkita-kita po tayo sa susunod nating live stream, mga kababayan. Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.